Ang mensahe natin ngayong umaga mga kapatid ay hindi mahaba. Pagkukunan natin doon sa ating Sunday School kanina mga kapatid ang ating mensahe na si Kristo ay Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen. Ang ating sinasamba sa simbahan nito ay hindi basta tao. Bagamat siya ay nagkatawang tao, siya ay Diyos na naging tao. Sa litaniya, sakripisyo ay sapat yon na magdalawa sa aton. Tungod na niya dugo kay dugo ng Diyos. Ayon sa Acts chapter 20 verse 28. Yung pinantubos niya sa atin ay hindi basta dugo ng makasalanan, kundi dugo ng Diyos. Ganon kagamhanan ang dugo ng Ginoo natin na sadang manlimpyohan mga salahan mga tao. Sala ko at sala ng mga tao nga nagtuo kay Kristo. Acts chapter 20 verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Bantayin niyo ang iyo kalugaringon, nga sugad man an hugos nga panon, higin tapod hayo ang Espiritu Santo. Mangnuin niyo ang simbahan ng Diyos, nga ginangkon niya pinagyan kamatayon ng iya kalugarin ng anak. Sa waray, siling din ni kamatayon la. Sa original kay blood, dugohan iya anak, dugohan Diyos. So bago tayo magpatuloy, tayo muna magdasal. Ama naming Diyos, ngayong umaga kami ay nandito, nadangog kanimutilan. Nasamba kami ay mo sa amon kasing-kasing, maharam ka na amon una-una. Lahat ng bagay, parte ang kinabuhi, maharam ka. So ulit Ginoo yan na, igigin halad namon, igigin saysay namon tanan na imo. Waray, makakapagtago na amon suludan kasing-kasing. Kaya Panginoon, maharam ka. Istoryay kami, partit amon kinahanglan sa spiritual na kabutangan, at makabuli ginihin pagdigo na namon kasing-kasing. Magdigo na namon pagtuo, magdigo na namon pagsari kay Kristo lamang. Lahat ng aming ginagampanan ay para kay Kristo lang, sapagat siya ang aming Diyos na nagligtas sa amin noon. Siya ang Diyos namin ngayon, at siya din ang Diyos namin sa magpakailanman. Ginuulat naman na iya pagbalik Ginoo. Dili kami maaram kung saan pero maaram kami nga babalikon kami niya, sapagat amot iya siling ay iya mga pulong. Salamat Panginoon sa grasya, sa mga kapatiran sa misyon na ito, sa imo tikangan na puro aton din nga dapit, panalangin ni tanan nga pamilya, panimalay, tanan nga mga anak mo, sa kanila mga pamilya Panginoon, ikaw patuloy mag-bless, magbuhos ng mga pangangailangan sa material man o sa spiritual, at makagalagat kami haimohin sapat, mga paghatag inimaya haimo sa amon bugos ng kinabuhi. Sa tanan nga amon pagbubuhaton, ikaw Ginoo an amon madayaw. Ikaw an amon may presentar sa mga tao. Ikaw an amon may pagmalaki sa lahat ng pagkakataon. Salamat Panginoon sa biyaya. Otro o Diyos, amon ginhingyap ng istorya ay kami. Apuryan namon kasing-kasing una-una. At ito Panginoon isulat mo sa aming puso't isipan na ito ay hindi maging kawang, kundi magresulta ito sa aming kanya-kanyang kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus namin Diyos at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, si Kristo ay Diyos. Di na natin kailangan pagtalunan yan. Bilang Baptist, yan ay isa sa ating pinaka-basic na aral. Walang ibang simbahan na nagtuturo na si Kristo ay Diyos maliban sa Baptist lang. At yan ay totoong aral. Sa dating daan, si Kristo ay anak lang. Sa Iglesia ni Kristo, si Jesus ay anak lang. Sa Muslim, si Kristo ay propeta lang. Anira pagtuo ng mga Muslim kay Jesus Christ, propeta lang iya. Mababaw ang tingin nila kay Kristo. Pero sa ating pag-aaral kanina sa Sunday School, nakita natin na ang kalibutan ginhimo pinagi kay Kristo. Waray butang nga nahimo kundi tungod kay Kristo. Sa Juan 1:1 hanggang 3 may kita natin dito. John chapter 1 verse 1 hanggang 3. Han waray pahimuha ang kalibutan na kadanaan pulong.
Kausan Dios ang pulong ng Dios God ang pulong. So yung pulong ay Dios. Verse 2, ikang pahatinikangan kausanahan Dios ang pulong. Verse 3, gintuha ang Dios. Ginawa ng Dios ang lahat ng mga bagay pinaagihan pulong. Sanglit waray na himo nga bisan usangahan nga tanan nga mga binuhat nga diri pinaagi haiya. So lahat ng bagay makikita natin mga kapatid. Lahat ng kalikasan na ating makikita. Lahat ng anumang uri ng bagay, mga bagay man nga nakikitaan o diri nakikitaan, lahat yan ay gawa ng Diyos. Gawa ni Kristo. Bisan ako yan nga nakatok daw yan na ginhatagan ako ang Diyos in tiil, gintagan ako ng Diyos in imim, gintagan ako ang Diyos in irong, gintagan ako ng Diyos in tiyan, gintagan ako ng Diyos tanan nga parte lawas. Lahat ito ay galing sa Diyos. Bisan pa pagtibok hanaton kasing-kasing. Kung kita nag-ihap, tika nga aton pagmata kanina, inihap naton pagtibok, mapira na kaya hasta yan na. Higit pa siguro 5 million pagtibok ng puso natin, tikang kanina aga. Lahat yan galing sa Diyos. Bisan pa naton kuhuyop, susuyop, panahangin, lahat yan galing sa Diyos. Lahat ng bagay galing sa Diyos. Gawa ng Diyos. Verse 4, didahan pulong nakada ang kapawa. Didahan pulong nakada ang kinabuhi. Nganaan kinabuhi amo ang kapawa ang mga tao. Verse 14, nahimo nga tawo an pulong ngan puno ing grasya ngan kamatuoran. Nagukoy din niya aton inkita naton na niya himaya an himaya nga kinarawat niya ay iya pagkabuktong nga anak ng Dios Amay. Ang pagdating ng Panginoon para sa atin mga kapatid ay isang pinakamahalagang bagay. Kung merong bagay na mahalaga, si Kristo yon. Wala nang ibang higit sa ating Panginoon. Bisan pagsumpay-sumpay yung tanan ng mga butang, ikumpara natin ang kalibutan kay Kristo, diri makakatumbas ang kalibutan kay Kristo, sabagat lahat yan gawa lang ni Kristo. At mas maupay nga higugmao natin ang naghihimo kontra ang ginhimo. Huwag natin mamahalin ang mga ginhimo ulahan Ginoo, kundi mahalin natin ang naghihimo. Sabagat yun ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay bisan pa na aton kaluwasan. Si Kristo ang lahat-lahat sa atin. Siya ang ating propeta. Pag sinabing propeta mga kapatid, siya ang trabaho ng propeta, siya ay nagdadala ng mensahe, tikang ha Diyos, tika to ang mga tao. Manaragna. Si Kristo ang ating dakilang manaragna. Bakit? Dinala niya ang Diyos sa atin. Pinaagyan iya pagkatao. Naintindihan natin kung sino ang Diyos. Nakilala natin ang Diyos, pinagikan Kristo. Siya ang naging daan natin papunta sa Diyos. Siya ang propeta natin. Si Kristo gihap, siya ang aton padi. Anong trabaho ng padi? Ang padi mga kapatid, siya ang nakikisuyo sa Diyos parahan mga tao. So si Kristo, para tayo mapasaylo, siya ang umatubang sa Diyos parte na aton mga sala. Siya ay nagaampo para aton. Si Kristo gihap, dirila siya ang aton propeta, dirila iyan aton padi, nga labaw hangatanan, siya gihapon ang aton hadi. Si Kristo ang nagmumuna sa iya simbahan, siya ang ulo ng simbahan, ang iya mga pulong ang aton ginsusunod, siya ang aton nagiging susbaranan sa kinabuhi, siya ang ating manluwas, at ang tanan nga iya mga ginbuhat ay aton inaaral, base ang aton giyap mabuhat sa aton tagsa-tagsa nga pamumuhay. Lahat ng ating buhay mga kapatid kay Kristo lang. Sa Kanya umiikot lahat ng ating mga pakikipagrelasyon, lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, lahat ng ating mga ambisyon, mga karuyagon, dapat kay Kristo lang. Sabi ng Colossus chapter 2 mga kapatid, verse 10, kita ay kumpleto na haiya. Waray na natbibilngon pa kay nga tanan nga butang nagpakita na pinaagi kan Kristo. Colosas 2 verse 9.
Tikang tayo sa verse 6. Para aton masulit ang pulong sa Dios. Colossus 2 sa isma kapatid hanggang 10. Colossians 2 verse 6 hanggang 10. Tungod kay kinkarawat man niyo nga Ginoo ti Kristo Jesus, pakigusa kamo iya. Amen to mga kapatid. Ang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugan gihap nga nakigusa ka iya. Si Kristo ada na imo at ikaw ada ka na kan Kristo. Usa na kamo ni Kristo. Verse 7. Ayaw gud kamo pagbulag iya. Amen to mga kapatid. Huwag tayong hiwalay kay Kristo. Tindugan iyo mga kinabuhi di iya. Ngan parik unagod an iyo pagtuo sugadan igintudduha iyo. Ngan ayaw kamo hingalimot hin pagpasalamat. Verse 8. Sanglit pagbantay gud kamo nga waray mag-uripon hay iyo. Pinaagi hinwaray hinungdan nga limbong hin kinaadman hin tawo. Nga natikang han mga pagtutudlohan mga tao, nganhan mga espiritu nga nagahadihan kalibutan ngan diri natikan kay Kristo. Ngayon mga kapatid, kung tinanggap natin si Kristo, ingat tayo na baka may tanggapin pa tayong ibang aral. Pag may kumadahay aton balay nga diri Kristo ikdaradara, wag na nating tatanggapin. Bisan pa nagpaka-upay tira mga bato, wag. Kung hindi si Kristo ang iradaradara, wag God. Yan ang sabi ng Biblia. Wag tayo magpalimbong. Ayun ang verse 8. Verse 9. Kaya ada kan Kristo, haiya pagkatawo, anhingpit ang Diyos nun nga kinaiya. 10. Nga niginhatag haiyo, ang timos nga kinabuhi, didahan pakikusa niyo haiya. Iya ang gilalabawihan nga tanan nga espirituhanon nga punuan ngan pagburutan. Lahat ng gawang mga kapatid na kay Kristo na, wala nang iba. Si Kristo ang nagdedesisyon sa buhay at kamatayan. Kung ang tao magtuo kay Kristo, matalwas. Kung ang tao dili magtuo, mapahamak siya. Ganon kakusog ang gawang na ng ating Ginoo. Nasa kanya ang desisyon. Nasa kanya ang pagburutan, sabi ng Biblia. Nasa kanya ang buhay at kamatayan. Kaya mga kapatid, ang maupay nga sumat, yan ay sugo. Anaton maupay nga sumat na ginawawali ang mga tao, diri la iton basta sumat nga gisusumat na. Yan ay suguhan Ginoo nga dapat sundin ng mga tao. Sumunod nga ni itaw ang maupay nga sumat, matalwa siya. Diri nga niya sumugot, mapuntay ang karatan. Sugad kadig-on ang otoridad ni Kristo sa mga tao. Basahin natin sa Mateo 28. March 28 mga kapatid. Namatay si Kristo sa krus. Namatay ang tagapagligtas. Inilibing at muling nabuhay. Nung siya'y muling nabuhay, sinabi niya, lahat ng gahong adanahay. Mateo 28 mga kapatid. Verse 18. Nasusundan ba natin mga kapatid ko? Lahat ng ating buhay sa Kanya umiikot at siya din ang ating buhay mismo. Verse 18, sabi dito mga kapatid, Hinmaran ni Jesus ngan ginsiring ira, iginhatag haakon ang nga tanan nga gahom halangit ngan hatuna. Sino ang ngayon nagmamandar sa lahat ng bagay? Si Jesus na. Siya ang labaw ang tanan, kaya tinatawag siya ng Bible nga King of Kings, Lord of Lords. Siya ang Diyos na may gahom mga tanan. Ngayon, anong sugo ni Kristo na siyang may gahom mga tanan? Verse 19. Sanglit pakadto kamo ang nga tanan nga mga katawhan, habugkos nga kalibutan. Nga himuan niyo hira nga akon mga tinunan. Bunyagi hira ngaran ng Amay, nganhan anak nganan Espiritu Santo. 20. Ngan tutdui hirahin pagtuman hangga tanan nga ako ni ginsugo ha iyo. Ngan inumdumi dayuday ako maupod ha iyo hanga tanan nga katuigan. Tubtob ang katapos ang kalibutan. Mga palit ko si Kristo ay hari. Kaya yung maupay nga sumat na iya ay ginsugo, dapat sundin ng mga tao yun. Kaya mapalad tayo mga kapatid, kagaya ng prayer kanina, na pinili tayo ng Diyos sa kaligtasan.
na hindi lang natin basta napakinggan yung maupay na sumat, kundi natutunan natin sundin. Iba lang yung, magkaiba yung nakikinig lang tsaka yung sumusunod. Yung sinabi ng Panginoon sa atin dito ay hindi lang basta pakinggan, kundi sa verse 20 mababasa nyo, turuan nyo silang sundin ang lahat ng pinag-uutos ko. At totoo nga tayo kay Kristo. Sapagkat sinasabi ng Panginoon natin, lahat na sumusunod sa Kanya ay sa Kanya nga. John chapter 8 verse 31 and 32. At yan ay isa sa mga tigaman na tayo ay sa Panginoon nga, sapagkat tayo ay nagpapatuloy sa Kanyang mga salita. John 8 verse 31 and 32. John 8:31 and 32. Sanglit nagsiring Jesus ngadtoan mga Hudiyo nga tinmuo iya. Kamo ang tinuod ko nga mga tinun-an kun tumanon niyo an ako ni kintudlo. So nagiging legit nga Kristohano ng mga tao kung niya napapakinggan kay Kristo ay kanya sinusunod. Amen, bumabalik ka. So ba si Kristo ay hari? Hindi lang siya basta dapat pakinggan, kundi siya ay dapat sundin. Hindi lang siya dapat napapakinggan, kundi dapat siya ay sinusundan din. Kaya ang mga Kristiyano ay tinatawag na Kristiyano. Bakit? Sila'y tagasunod ni Kristo. Ano sabi ng Biblia sa John chapter 10? My sheep hear my voice. Verse 27 mga kapatid. John 10:27, sabi ng Biblia, namamati anakon tingog anakon mga karnero. Nakilala ako haira ngan nasunod ira akon. So, yung mga Kristiyano, mga tupa ng Panginoon, kinilala nilang propeta, kinilala nilang pari, kinilala nilang hari si Kristo. Anong ginagawa nila? Nakikinig sila sa Panginoon at sila'y sumusunod sa Panginoon. Verse 28, nahatag ako haira handayon nga kinabuhi. John 10:28. Yung mga Kristiyano ay may buhay na walang hanggan. Salamat sa Ginoo. Nahatag ako haira handayon nga kinabuhi. Ngan diri nagudira mamamatay. Ngan waray makakaagaw haira tikang haakon. Salamat sa Panginoon. Kaya yung pagkakatawang tao ni Kristo mga kapatid, dyan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Nakilala mo ang Diyos, nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay mo. Sapagkat nung wala pa si Kristo, alam natin kalagayan natin eh. Kahit ang Biblia ay nagpapatunay na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang taong mabuti, walang taong buutan, walang taong gumagawa ng mabuti. Lahat ay kumukontra sa Diyos maliban nung tayo'y tinubos ni Kristo. Efeso 1:7. Kung maalala natin ang bersikulo. Kaya natalawas kita, pinaagihan kamatayo ni Kristo. Sa aton pa, ginpasaylo ang aton mga sala, pagkadako ay grasya ng Diyos. Kung hindi ko nakilala ang Panginoon, kung hindi natin nakilala, nagpabilin tayo sa ating mga sala. Ngayon, nung nakilala natin si Kristo, ang dapat nga makita na aton na mamati kita nga nasunod iya. Sapagat siya ang ating hari. Mapalit ko, maaaring sa panahon na ito, nahihirapan tayo sa pagsunod. Mahirap sundin ng taong hindi mo nakikita. Mas madaling sumunod sa taong nakikita. Tama ba mapalit? Mas madaling sundan yung nakikitaan mo. Mahirap sumunod sa Panginoon, totoo yun. At yan ay struggle ng lahat ng Kristohano. Darating isang araw na kung niya bumalik, literal nga maghahati iya sa bugos kalibutan. At lahat ng mga iyang mga tinunan, maghahading kasama niya. Romans chapter 8, nang iya paghahadi sa aton ay maabot iya sa takdang panahon. Verse 18, Romans chapter 8
verse 18. Giniisip ko nga ang mga ginaantos naton ini nga panahon diri gud sa dang mahitanding hanhimaya nga ipadadayag ha. Amen ba mga kapatid ko? Mahirap talaga. And yun ay realidad. Mahirap makuri ang buhay sa panahon na ito. Tumataas ang mga bilihin. Nagmamahalit mga paraliton. Nagkakasakit ang mga anak natin. Nagkaproblema tayo sa bahay. Nagkakaroon ng gera sa mga bayan. May mga bansang nagigera sa oras nito. Pero ang mga Kristiyano kalmado lang sapagkat si Kristo ang nilang hari. Kapag ang Panginoon ang hari mo, hindi ka mangangamba. Sapagat alam natin mga kapatid, ililigtas tayo ng Panginoon. Niligtas niya tayo sa kasalanan, ililigtas niya tayo sa lahat ng bagay. Sabi ng kanta, iingatan tayo hanggang sa wakas. Ba't tayo mag-aalala sa buhay na ito? Kung ating Panginoon ang ating hari. At lahat ng ating kailangan ay Kanyang binibigay sa araw-araw. Purihin ng Diyos sa Kanyang biyaya nga katakot-takuan. Huwag tayong matakot sa buhay na ito. Iingatan tayo ng Panginoon. Isa pa mga kapatid, sa verse 28, Romans 8:28, maaram kita nga hangatanan nga mga butang nagbubuhat ang Dios para hing kaupayan ngadto hadton mga nahigugmahaiya. Lahat ng bagay ginbubuhat ang Dios para hing aton kaupayan. Bisan na pa ton mga bagay mga kapatid, mapamaupay man to no diri. Ginbubuhat siya ng Diyos para sa kabutihan natin nga gintawag niya sumala niya tuyo. Kaya kalmado lang. Di tayo mapapadala sa mga turo na waray kay Kristo, sa pananakot ng daigdig na ito, sa mga napapanood natin. Hindi tayo magpapadala sa mga kung ano-anong mga balitang dumarating sa atin. As long si Kristo ang ating hari, hindi tayo mangangamba. Romans 8 verse 38. Basahin natin. Dyan din. Romans 8:38. Kay maaram ako nga waray gud bisan ano nga makakapabulag aton nan iya gugma. Amen. Kung minahal ka ng Diyos, mamahalin ka niya hanggang sa kaduluduluhan. Waray makakapabulag aton nan iya gugma bisan paan kamatayon. Mga kapatid, sana wala ng takot sa atin dito mamatay. May pa ba dito takot mamatay? Wala na siguro. Tigam ni mga kapatid ang kamatayon, portahan layton sa langit. Kunang Ginoo, dili kita balikan nga buhi pa kita, ang kamatayon ang magdadaraha aton ngadto. Kaya ang kamatayon ay isang mahimayaw nga butang. Bisan paan kamatayon o ang kinabuhi, bisan paan mga anghel o ang ibang kagamahanan, bisan paan panahon niya na o ang tiarabot, may mga bagay na di pa natin alam na mangyayari. Sabi ng balita, may malaking lindol na darating, the big one. Di tayo takot dyan. Mamatay tayo, sa Panginoon pa rin tayo. Bisan may injectionan ka pa ng pang virus, pa-inject lang para makalabas ka ng bahay. Yung COVID, walang problema dun eh. So, may mga simbahan nagbabawal sila eh. Sa atin, injectionan ka pa eh. Kasi hindi naman lawas yung niligtas ng Panginoon eh. Kalagi. Pa-inject ka, lagay ka ng microchip. Sige. Para pag punta mo sindahan, scan ka lang. Pag namatay ka, iwan mo yung katawan yan eh. Liliwanan ng Panginoon ng bagong katawan yan eh. O, di ba mga kapatid ko? Baka nagugulat tayo sinasabi ko. Totoo yun. Walang bagay na permanente, lahat to lilipas. Ano sabi dito? Verse 39. Bisan paan mga kahitasan o an mga kahiladman, waray gud bisan na hangatanan ng mga binuhat, nga makakapabulag haaton han gugmahan Dios pinagi kan Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ngarani na itong butang. Ngarani ang butang nga pwede magpabulag ay mo. Diri ito makapabulag. Sugad kadig-on ang gugma ng Dios sa imo.
minahal tayo ng Panginoon. Ngayon, ang pinakasagad nga pagmamahal niya sa atin, pinakita niya sa cross. Minahal niya tayo hanggang sa kamatayan. John chapter 13 verse 1. Tingnan natin. Si Kristo ang hadi, pero siya'y ginpatay tungod iya mga sakop. John 13 verse 1. Kakaibang hari to ang ating Panginoon, mapinubsano niya sa lahat ng bagay. Kamangha-mangha ang ating Ginoo. John 13 verse 1. Bisperas na to ang paglabay. Ang piyesta ang paglabay. Bisperas na to ang piyesta ang paglabay. Maaram na Jesus. Ngayon mabot na ang iyatak na. John 13 verse 1. Maaram na Jesus ngayon mabot na ang iyatak na hinpagbaya hininga kalibutan. Nganhin pagkadtuan amay. Dayuday ginigugman niyan iya mga sakop hiniha kalibutan. Ngan ginigugman niya hira tubtubgod katapusan. Nalala niyo mga kapatid, sa Matthew 28, sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan. Mahal tayo ng Panginoon mga kapatid. Hindi natatapos yun. Bisang bayahan ka ni mo uyab, bayahan ka ni mo pamilya, tungkol kayo nagsunod ka kay Kristo, ang pagigugma ni Kristo ay hindi matatapos. At ang pagmamahal na yun mga kapatid, makita natin sa cross. Binasa natin ito kanina, babasahin natin ulit. Romans 5:8. Ipinakita ng Diyos ang iya dakudakuan nga gugmahaaton na yung hari na si Kristo, ang Diyos na si Kristo, namatay para sa atin. 5 verse 8. Kundi igit pakita ang Diyos ang iya dako nga pagigugmahaaton nga didaan magpakasasala pa kita, namatay si Kristo para sa atin. Amen. Ang binigay ng Diyos sa atin ay buhay. Ang binigay ng Diyos para niya simbahan, kinabuhi. Binigyan ka ng Panginoon ng buhay, kapatid. Bisan waray sulod timwalit, masaya ka. Nangyayari yun eh. Tinood yun. Sino dito nawawalan ng laman ng wallet? Mamigay kayo ha. Hindi nawawalan ng laman yung wallet nyo. Mamigay kayo para mawalan. Kasi pag nawala yan, hindi ka na masaya. Intindihan ba natin mga kapatid ko? Huwag nyong ibabase yung kalipay nyo sa mga butang na nawawara. Mawawara nga yan, malungkot ka na. And this is the application ng ating Panginoon sa atin. Huwag nating isalalay yung aton kasiyaan sa mga butang na nawawara. Bagko sa naton kalipay, ikada naton sa Ginoo naton nga diri na mamamatay utro. Sabagat ang mga bigay ng Diyos sa atin ay mga butang na diri natatapos. Parehas ng kinabuhi nga walay katapusan. Oh, so what? Maubsan akong kwarta. May buhay na wala kang ganako. So what? Direk makagumanit pag-eskwela, akit ako sa langit. Maraming nga nakaumanit pag-eskwela, hindi masaka langit. Maraming may pera, hindi naman akit sa langit. Oh. At ayan isang bagay na dapat nating ikasaya. Na meron tayong bagay na tinanggap mula sa Diyos. At yun ay si Kristo. Philippians 4 verse 4. Maging masaya tayo sa araw-araw. Amen po mga kapatid ko. Di maiwasan sa daigdig may kahirapan. Pero ang mga Kristiyano ay nagpabilin nga malipayan sa Panginoon. Philippians 4 verse 4. Oh. Saya lang, happy lang. Enjoy lang sa Panginoon. Philippians 4:4. Dayuday malipayon kamo ay yung pakikusan Ginoo. Amen po mga kapatid. Dayuday malipayon kamo ay iyo pakigusahan Ginoo. Babalikon ko in pagsiring pagkalipay kamo. At ini nga binasa naton mga kapatid, iginsulat ini habang nakakulong. Si Pablo ang iginsulat niya ini nga verse, nakapreso ya. Dayuday malipayon kamo ay iyo pakigusan Ginoo. Malipay kamo. At ito'y presuhan. Paano ka magiging masaya sa presuhan?
nakikita mo mga kriminal doon sa loob. Tapos sabihin niya, malipay. Kumbaga yung ating kasiyahan mga kapatid ko, uulitin ko, huwag mong ilalagay sa mga bagay na nauubos. Or else, maruba nga nito, hindi ka na masaya. Mawara nga nito, kawaton nga nito, pare na. Ang Panginoon natin ang ating kayamanan. Si Kristo ang lahat-lahat sa ating mga buhay. Unin na ng daigdig lahat ng meron tayo. Huwag lang ang Panginoon natin. Sabagat lahat ng bagay ay hindi maitutumbas sa ating manluluwas. Salamat sa Ginoo. Pinakita niya sa atin yung pagmamahal. Naranasan natin yun sa ating sarili. Alam mo na makasasala ka, gintalabas ka ng Kristo. Dakon iya, pagmamahalay mo. Anong dapat mong gawin? Kung namatay ang manluwas para haaton, anong dapat natin gawin? Kung namatay si Kristo para sa atin, anong dapat natin gawin? Hindi pwedeng wala tayong gagawin. 1 John 4:19. Mabalusgan kitahin pagigugmahay yan. Amen ba mga kapatid? Minahal tayo ng Panginoon, mahalin din natin siya. Waray niya ibang nga gini-expect ka ato. Waray niya ibang nga bibiling hat, maliban sa aton kasing-kasing nga insakto ay iya. 1 John 4:19. Nahigugma kita kay una ang Diyos humigugma aton. Amen ba mga kapatid? Walang hinahanap ang Diyos sa atin kundi mahalin din natin siya. Kaya nga may isip ko anong pwede natin igsumangil na Ginoo sa pag-aalagad? Kung si Kristo namatay sa krus, anong sumangil ang pwede makalusot na iya? Kung hiya namatay sa krus, anong pwedeng palusot natin sa Kanya na hindi tayo maglingkod? Meron ba? Isipin natin. Anong pwedeng rason natin na hindi tayo mag-alagad sa Kanya kung siya'y namatay sa krus para sa atin? At dito magtatapos sa mensahe natin ngayong umaga. Si Kristo ay Diyos, namatay, nilibing muling nabuhay para matalwas kita. Ngayon, ligtas na tayo. Tungkulin nating mahalin siya ng buong puso natin. Huwag nating pabayaan ang mga tinanggap nating ministry sa Kanya. Huwag nating bayaan ang ating mga panata sa Kanya. Yan lang hinihingi niya sa atin. Wala na. Kasi kung may bibigay man tayo, galing din sa Kanya yan Hindi ba nagigets niya? Kung may igatag na tayo di ka magyap ito na iya. Maliban sa ihahalad na natin sarili iya nga bugos-bugos. Kung meron tayong inahalad, ginagamit niya sa gawain niya. Pagmamahal sa Diyos. Pinahagihin pagigma sa iya buruhaton. Maraming paraan na tayo magmamahal sa Kanya. Una, mahalin natin ang mga kapatiran. Pagmamahal sa mga kapatid, pag-unawa sa mga kapatid, pagtitiis para sa mga kapatid, pag-ilog para sa mga kapatid, pakikisama para sa mga kapatid. Una yan. Pangalawa, pagbulig sa buruhaton, pag-alagad sa Ginoo. Maraming paraan na tayo maglilingkod sa Panginoon. Pagpadayon sa mga ministeryo na iya ginhatag atin. Pangatlo, pagmamahal sa salita ng Diyos. Pag-aampo, pagdayo kay iya sa adlaw-adlaw. Yan ay mga paraan ng pagmamahal natin sa Diyos. Tandaan natin na tayo sa Diyos na. Hindi na tayo dapat namumuhay ng para sa sarili natin. Sabagat tayo nakakilala sa Diyos, mamuhay tayo ng para sa Diyos. Tinanggap mo si Kristo, may rason yan. Umuwi ka sa bahay mo, kung yung sakop mo sa balay, kung hindi mo makupot sa balay, waray pa kay Kristo. Pakilala mo si Kristo. Makiglantugi ka. Pag sabihin lantugi, makigdibati ka.
parte kay Kristo. Paglaban mo yung hari mo. O, punta ka sa kalsada. Kilala mo ba yung hari ko? Si Kristo yon. Tanggapin mo siya, maligtas ka. Pumunta ka sa school, sabihin mo, kailangan mo matalwas. Classmate, dili ka nga ni matalwas, di ka lakalimutan, di ka matalwas. Di ka nga ni magkarawat kay Kristo. Sa atin hanap buhay, pakilala mo si Kristo sa anumang pamamaraan. Pumunta ka sa mga bahay na di pa nakilala kay Kristo, sabihin mo si Kristo sa kanila. At yan ay isa sa kasiyahan na meron tayo. Na pagbalikan Ginoo, maabtan kita niya nga nag-aalagad. Matthew chapter 24. Dito sa our last verse ng umaga. Umulpot si Kristo, nag-aalagad tayo. Matthew chapter 24. Verse 46. Matthew 24, verse 46. Sagdi mga kapatid, kung makuri magkalagad, padahil ang Panginoon natin ay maluluyo. 24, verse 46. Pagkamalipayon ito nga surugoon, kung napag-uli ang iya agaron, iabutan iya nga nagtutuman ini. Amen do mga kapatid. 47. Sumatan ta kamo hintunood. Itatapod ang agaron nga dahini nga surugoon, an nga tanan niya nga katigayunan. Anong gagawin ng agaron sa surugoon nga naapdan niya nag-aalagat? Itatapod niya nga tanan niya nga katigayunan. Pag dumating ang Panginoon mga kapatid na naglilingkod tayo sa Kanya, maghahari sa kalibutan, ipapamahala sa atin ng ibang-ibang mga bayan. Mayiging mga pinuno tayo. Tungod kay Haya kaharian, samtang waray pahiya, naging matapat tayo sa Kanya. Ngayon, hindi tayo kinikilala. Isang araw kikilalanin tayo ng mundo. Sapagkat ang Panginoon natin babalik yun. Babalik ang Panginoon. Pwede niya umulpot na iya. Pwede yan na habang nagyaya ka na umulpot na iya. Pwede niyan gabi o buwas aga. Pwede na iya umulpot. At lahat ng ginagawa natin, may iwan natin yan. At mananagot tayo sa Kanya. Kaya mahalin natin ang Panginoon natin sa buong nating buhay. Magdasal tayo mga kapatid.